Mga kaibigan na mahilig sa kasaysayan at mga hayop, nakarinig na ba kayo ng kaso sa korte kung saan ang akusado ay umuungol sa halip na magsalita? Humanda na kayong sumisid sa kakaibang mundo ng medieval animal trials. Tama ang narinig ninyo. Noong Middle Ages, dinadala ng mga tao ang mga hayop sa korte. Mga baboy, baka, kahit mga insekto. Naniniwala sila na ang mga nilalang na ito ay maaaring gumawa ng mga krimen at karapat-dapat sa isang maayos na paglilitis, tulad ng mga tao. May mga abogado, hukom at lahat ng kasama sa paglilitis. Samahan ninyo ako habang tinutuklas natin ang mga nakakabaliw na dahilan sa likod ng kakaibang kaugaliang ito, ang mga nakakabaliw na kaso na kanilang sinubukan, at kung ano ang mga parusa noon. Halika at pag-usapan natin. Noong medieval Europe, ang mga tao ay nagsasagawa ng paglilitis sa mga hayop, lalo na sa mga baboy. Oo, tama ang narinig mo. Ang sistema ng hustisya noon ay naniniwala na ang mga hayop ay maaaring makagawa ng krimen. Ang kakaibang kaugaliang ito ay maaaring magmukhang katawa-tawa ngayon, ngunit ito ay isang seryosong bagay noon. Ang mga hayop, tulad ng mga baboy, ay madalas na malayang gumagala sa mga nayon. Kapag ang isa ay nagdulot ng pinsala, ang mga tao ay naghahanap ng hustisya sa pamamagitan ng mga korte. Isipin ang isang baboy na ngumunguya ng pananim ng isang tao o kahit na nakakasakit ng isang bata. Ang mga taga-nayon ay hulihin ang hayop na nagkasala at magsisimula ng mga legal na proseso. Tinatrato nila ang mga paglilitis na ito tulad ng anumang iba pang kasong kriminal. May mga taga-usig, abogado ng depensa at mga hukom. Ang akusado na hayop ay may karapatan pa sa isang patas na paglilitis. Sa mga paglilitis na ito, ang korte ay isang panoorin. Ang hayop ay nakatayo sa kulungan, tulad ng isang akusado na tao. Ang mga abogado ay magtatalo sa kaso na nagpapakita ng ebidensya at mga saksi. Seryoso nila ang kanilang mga tungkulin at ang paglilitis ay maaaring makaakit ng maraming mga mausisa na manonood. Nakita ng mga tao ang mga paglilitis na ito bilang isang paraan upang mapanatili ang kaayusan at hustisya sa kanilang mga komunidad. Ang mga paratang laban sa mga hayop ay nakakagulat na iba-iba. Ang mga baboy ay madalas na nahaharap sa paglilitis dahil sa paninira ng ari-arian o pananakit sa mga tao. Ngunit ang iba pang mga hayop tulad ng mga baka, kambing at maging ang mga insekto ay maaari ding mapunta sa korte. Ang bawat kaso ay sumusunod sa isang katulad na proseso na may maingat na atensyon sa mga legal na pamamaraan. Ang resulta ng mga paglilitis na ito ay maaaring maging malubha. Kung napatunayang nagkasala, ang hayop ay maaaring harapin ang pagbitay o ilang uri ng parusa. Naniniwala ang mga otoridad na ito ay magsisilbing isang hadlang na nagpapanatili ng kaayusan at pinipigilan ang mga insidente sa hinaharap. Ito ay parang malupit, ngunit ang mga tao ay tunay na naniniwala sa bisa ng mga hakbang na ito. Kaya bakit ang mga tao ay nagsasagawa ng paglilitis sa mga hayop? Ang lohika ay dalawang beses, relihiyoso at legal. Sa panig ng relihiyon, naniniwala ang mga tao na ang mga hayop, tulad ng mga tao, ay maaaring magkasala. Itinuro ng simbahan na ang mga hayop, kung sinapian ng masasamang espiritu, ay maaaring kumilos laban sa mga tao. Sa makatuwid, ang mga paglilitis ay nagsilbing isang paraan upang matugunan ang kawalan ng timbang sa espiritual. Sa legal, ang mga hayop ay mayroong isang uri ng pagkatao. Ang medyebal na batas ay nagpalawak ng ilang mga karapatang pantao sa mga hayop na pinapanagot sila sa kanilang mga aksyon. Ang pananaw na ito ay kakaiba, ngunit naaayon sa pananaw sa mundo ng panahon. Ang layunin ng legal na sistema ay itaguyod ang mga pamantayan ng lipunan at matiyak ang hustisya, kahit na nangangahulugan ito ng paglilitis sa isang baboy. Kapansin-pansin, ang mga paglilitis na ito ay nagbigay din ng isang uri ng katarungan para sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang pampublikong paglilitis, ang mga tao ay maaaring maglabas ng kanilang mga pagkabigo at humingi ng pagtatapos. Ito ay isang paraan upang matugunan ang mga hinaing at maibalik ang kapayapaan sa nayon. Sa ngayon, ang ideya ng paglilitis sa mga hayop ay tila walang katotohanan at hindi makatarungan. Kinikilala ng ating legal na sistema ang mga hayop bilang mga nilalang na hindi tao, na walang kakayahang mag-isip o magkasala.
Naunawaan natin na ang mga hayop ay kumikilos batay sa likas na ugali, hindi mali siya. Ang pagbabagong ito sa pananaw ay sumasalamin sa mas malawak na mga pagbabago sa ating pag-unawa sa hustisya at pag-ugali ng hayop, kaya sa susunod na makakita ka ng baboy, tandaan na ang mga ninuno nito ay maaaring humarap sa isang hukom at hurado. At magpasalamat na tayo ay umusad na mula sa mga kakaibang kasanayan. Ang hustisya ngayon ay ibang-iba at sa magandang dahilan. Natutunan natin na ang pagsisi sa mga hayop para sa kanilang mga aksyon ay hindi sapat sa korte. Kung nag-enjoy kayo sa historical roller coaster na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Ikalat natin ang balita tungkol sa mga nakakatuwang medieval mishaps na ito. At siguraduhing ipaalam sa akin sa comments kung ano pang mga kakaibang paksa sa kasaysayan ang gusto ninyong tuklasin ko sa susunod. Salamat sa panonood at hanggang sa muli, manatiling mausisa.